Kamusta po mga kabayan? Kamusta po? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Umpisa na po natin agad mga tambay, ating pong komentuhan. Ito po, meron pong pahayag ang Vice President mga tambay. Talagang sinabi niya po, na dito po sa issue na wala kamatayang bigas, mga tambay, dahil nagamit po sa politika ang 20 pesos na bigas. Ang sabi po ng Vice President ay ito po ay malabo talaga, mga tambay. Pero po siya, kung siya po ang tatanungin, ay meron po siyang pamamaraan, mga tambay. Kaya niya pong tugunan ito nga sinasabi po nga pagdating po sa kahirapan, lalo po sa bigas, mga tambay. Kaya lang, hindi niya ibibigay o hindi niya i-share o hindi niya tutulungan ang administrasyon. Ikaw ba naman, paano mo tutulungan ang administrasyon na nagpapabagsak sa'yo at pinatapon pa ang sarili mong ama, mga tambay, nang wala pong nakuhang proseso ng batas? Paano mo tutulungan ang gobyerno nagpapabagsak sa iyong pamilya at sa'yo? Pilit kang pinababagsak na mga tambay, di ba? Sa pangunguna daw po ng binagoong Pilipinas at kasama pa raw ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President na atat na daw po pumalit yata bilang Vice President, mga kabayan. Pakinggan po natin ang Vice President at ang kanya pong pahayag. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw tutulungan. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisa sa katuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022 ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Giit pa ng Malacanang na ang paglilik... Mga tambay, hindi po ba mas makasarili po ang Malacanang? Hindi po ba mas sila po ang makasarili? Bakit ko po nasabi? Halal po ng taong bayan yan Mahigit 32 million po ang bumoto sa Vice President. Pero pinababagsak lang po ng ilang politiko. Hindi po ba sila ang makasarili? Pilit pong pinababagsak. Ini-impeach. Tinatamnan ng mga issue para bumagsak, bumaho, at gusto pang makulong yata. Di po ba? At nanganib pa ang kanyang buhay ayon sa Vice President. Nanganib ang kanyang buhay na misan daw po siya muntik ng magurgor. Nakita niyo po? Sino po? Sino po ba ang makasarili? Sino po ba ang hindi tumutulong sa gobyerno? Sige nga, ang Vice President, pinupolitika ang kanyang pondo, pinupolitika ang kanyang opisina, ang kanyang pagiging Vice President ay pinupolitika. Pero sa kabila nun, ang Vice President ay nananatili kahit limitado ang kanyang paggawa at ang kanyang pondo
nahandyan pa rin ang kanyang Office of the Vice President. Di ba? At nahandyan ang kanyang mga satellite offices po ng Vice President. Nagpapunction sa abot kaya ng kanyang pondo. Hindi po siya Pangulo. Ngayon, ano ang magagawa po nyo, Yusek? Kung mahina ang Pangulo sa diskarte, di po ba? Dapat po yan, tinatrabaho ng Pangulo ang solusyon sa problema ng bansa dahil siya ay Commander-in-Chief. Bakit pa siya naging presidente kung siya ay mahina? Di po ba? Siya ang mapupulaan. Di po ba? Kahit kanino gawin ang ginawa nyo kay Vice President. Sige nga, sobrang pamumulitika, demolition job. Yung ginawa na lang sa ama niya na pag-kidnap ang lumalabas sa mga imbestiga, lalo sa Senado. Inimbestigahan at dinala na sa ombudsman. Kidnapping ang lumabas. At napakaraming nilabag na batas ang ginawa na administrasyon. Proseso ng batas. Binastos ang ating judicial, lalong-lalo ang ating mga korte. Binastos ng mga kapulisan. Hindi sumunod sa tamang proseso ang ating kapulisan. Sa pangunguna raw po ni General Torre at ni General Fajardo. At syempre po, yung kanyang pinuno na PNP chief na si General Marbil. Di po ba? Susunod at susunod lang po yan. At syempre, kanino po ba susunod ang General Marbil? Di po ba sa Commander-in-Chief? Dahil yun ang Commander-in-Chief niya, yun ang taga-kumpas. Kaya dito po sa bigas, malabong-malabo talagang mangyari na maibigay mo sa hapagkainan ng 100 milyong mahigit Pilipino ang 20 pesos na bigas. Hindi kakayanin po yan. Dahil mismo ang Vice President ay nag-iikot sa buong bansa, umiikot siya at tinatanong niya. Kaya nga natanong niya na mismo doon sa Cebu. Dahil nga rin sa kakulangan at kahirapan ng buhay, lalo sa bigas. Dahil napakamahal. Pero may solusyong nakikita ang Vice President. Ang tanong, kayo, wala ba kayo nakikitang solusyon? Kung hindi, ganito, solusyon 20 pesos na hindi naman magtatagal. Kahit po ang mga eksperto na mahihirapang mag-isip na yan ay makakasama natin ang pangmatagalan ng 20 pesos sa market, sa merkado. Sa lahat, Luzon, Visaya, Mindanao ay makakasama natin ng 20 pesos. Hindi. Di po ba? Kasi mismo ang pamahalaan, ano sinasabi? Kadiwa lang. Sa kadiwa. Bago mo magampanan yan, yung 20 pesos na yan, na walang katapusan, na talagang pinipilit nila. Dahil nga panahon ng politika, nagagamit nga daw po yan sa vote buying. Di po ba? Kaya nga pinatigil din yan ng COMELEC. Unang-una, isang damukal ang perang kailangan dyan sa taxpayer. Taxpayer po kasi taxpayer po kasi ang kukunan po ng budget niyan. Mga tambay, para lang po yung sinasabing bigas ay matupad. Mga tambay, isang damukal na pondo ang uubusin po riyan. Imbis na po na palakasin mo ang magsasaka. Napakamahal kasi ng pataba. Lahat ay napakamahal. Paano mo masasabi na kakayanin mo yan? Napakamamahal ng gastos ng magsasaka. Pataba pa lang, ubod ng mahal. Wala pa dyan yung ibang gastos nila, mga gasolina, lahat. Pambayad sa mga makakatulong nila, pagbubungkal ng lupa. Di ba? Magtatanim ng palay. Tapos kaya malabo po yan eh. Kaya sasabihin nyo na makasarili ang Vice President. Kayo ang makasarili. Dahil Vice President, pinababagsak nyong pilit. Di ba? Gusto nyo nang mawala. Binoto ng tao. Kayo ang makasarili sa kapangyarihan. Dahil parang ayaw nyo nang mawala sa kapangyarihan. Yung po ang real talk. Di po ba? Nahandyan po yata ay pagiging ganid at greedy. Swapang. Nung makabalik yata ay sa kapangyarihan. Lumabas na yata lahat sa inyo ang pagiging ganid. Di umano, swapang. Di ba? Sa kapangyarihan, mga kababayan. Ito po mga tambay. Tingnan nga natin. Kung meron din kasi sinabi si ano rito hanapin ko kung makikita ko lang po.
dating Pangulong Duterte. Meron po siyang sinabi about dyan eh. Tingnan ko lang po, ako makikita ko po yung yung video niya. Kung hindi naman po sa ibang araw po natin yun nga po mga tambay, yung sinasabi nga po natin, talaga pong itong pamahalaan na ito, lahat po ng sisi at lahat po ay gagawin po nila para lang po dito sa sinasabi po na talagang sirain, pabagsakin ng popularidad ng Vice President, mga tambay, dahil po sa sobra po nila paghahangad sa kapangyarihan, mga kababayan. Kaya po yung problema na sila po ang dapat lumutas, hindi ang Vice President, dahil ang Vice President ay isa lang pong spare tire. Siya po ay pangalawang pangulo at hindi naman po siya pwedeng gumawa ng hindi naaayon po at hindi po uubra sa pangulo. Lagi pong pangulo ang mangunguna po dyan, mga kababayan. Ang tangi lang po niya pwedeng gawin ay suporta ng kanyang opisina. Yung kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang po pwedeng gawin ng kanyang budget, nasa budget niya lang. Nakita po natin, napakarami niyang programa, kinitel. Di ba? Natigil ang kanyang programa dahil hindi nilagyan ng pondo ng institusyon ng Kamara at Senado. Di po ba? Nakita niyo po, napakarami niya, yung mga libreng sakay niya nga lang, di ba? Nakitel. At yung napakarami niya po, pati yung tulong sa mga kababayan natin na mamatayan. May suporta man lang makuha sa mga opisina ng Vice President. Di po ba? At napakarami pa dahil nga po nalimitahan lang ang kanyang budget. Tapos ngayon, hahanapan nyo ngayon ng paggawa. Hahanapan nyo ng tulong. Pilit nyong ginigipit. At pilit nyong pinababagsak. Tapos ngayon, merong alam at merong pamamaraan na po pwedeng solusyon ng Vice President. Ngayon, sasabihin nyo, hindi tumutulong ang Vice President. Paano tutulong sa inyo yan? Pilit nyo nga pinasisinisipa. Di ba? Ikaw ba naman? Sinisipa ka, pilit ka pinababagsak, tapos ngayon hahanapan ka pa ng pagtulong. Gustong-gusto ka na nga mawala sa pwesto mo. Pambihira, unbelievable. Kaya minsan talagang gaguhan na lang. Nagiging gaguhan na lang. Di ba? Parang lukuhan na lang ba? Ginagawa ka na lang tangat, bobot, gago ng pamahalan. Para lang masabi sila'y matuwid. At sila'y mabuti. At ang pamilya Duterte masama. Ganun po lumalabas Pagka po nakita po natin ang nangyayari, pag po lumalabas sa mainstream media, ang lumalabas pong masama at namumulitika ang Vice President ng pamilya Duterte. Samantalang po nagpapabagsak at nangingidnap, ang administrasyon. Nakita niyo po yung katarantaduhan na yon. Tapos sasabihin mo, masama itong Duterte, masama itong VP Sara, samantalang sila yung pilit na pinababagsak. At itinatapon pa sa Netherlands. Unbelievable. Kaya mga kababayan, nakita po natin, ang Vice President, limitado pa ang kanyang kapangyarihan, pero marunong mag-isip, marunong magbigay ng solusyon sa problema ng bansa. Hindi katulad ng Pangulo. Mga tambay, hirap na hirap gumawa ng solusyon. Bakit kaya? Lagi kayang kargado ng pulburon? Kaya hindi makapag-isip ng matino? Dahil kaya, kargado, laging may pulburon. Kaya, nagtatanong na po si Kamanong, mahirap din kasi yung nasosobrahan ka. At lalo yan, nakakamatayan. Pagka suminghot ka na suminghot ng pulburon, nakakamatayan. Di ba ba? At nakakasira ng kidney yan. Sisirain ng kidney mo riyan. Lahat sisirain sa'yo, pati ulo mo. Masisira rin ang ulo mo riyan. Di po ba mga kabayan? Kaya po dito po, pinalalaki na naman nila ang issue na hindi raw tumutulong ang Vice President, mga tambay. Napakarami ng ginawang tulong ng Vice President, lalong-lalo na sa mga sakuna. Nangunguna ang kanyang opisina sa paggawa, kahit limitado lang ang kanyang pondo. Di po ba? At pinupuntahan niya ang kasulok-sulukan ng bansa. Diba? Pinupuntahan niya at inaalam niya ang problema. Para pagdating ng panahon at siya ay presidente na, alam niya lahat ang problema ng bansa, alam niya ang hinanaing, alam niya ang problema ng bawat Pilipino dahil pinupuntahan niya Ang Pangulo po ba natin? Nasaan po ba? Ginalugad niyo po ba ang buong Pilipinas? Ginalugad? Sige nga, inalam niya po ba ang problema ng buong Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao? Di po ba?
At alam po ba ng Pangulo ng ang hinaing ng bawat Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao? Di ba? Kaya hindi makakuita at hindi makakuha ng matindi at po pwedeng gawing solusyon, mga tambay. Dahil nga ron sa sinasabi ng dating Pangulong Duterte na pinatapon sa Netherlands, mahirap gumawa ng solusyon. Yung sinasabi daw, weak. Sinasabing weak leader daw po, di umano. At syempre, sobra-sobra daw po sa paggamit ng pulburon, mga kabayan. Napakarami po. Kaya po sa darating na halalan po, mga tambay, kailangan na po natin, mga tambay, dahil napaka-importante po maimbestigahan po lahat yan. Maimbestigahan po lahat. Yung issue ng pulburon, issue ng pera, pati po yung issue ng pera sa labas ng bansa, may ginto pa, 350 tons. Yung money laundering na nasa Hong Kong, $100 billion po yun. Maimbestigahan din po sana yon. Pag nakapasok na po ang Duterte 10 at ang PDP Laban Congress sa Congress, mga tambay, mga congressman representative, kailangan po yan. Napakarami pong iimbestigahan sa binagoong Pilipinas. 3 taong pera issue, lalo-lalo ang 2025 national budget at ang ginto sa Central Bank. PhilHealth, mga tambay. At ang Maharlika Fund, kailangan maimbestigahan po yan. Flood control, GSIS, SSS, di ba? PDIC at marami pang iba. Dapat po maimbestigahan yan. Dahil wala po ni isa sa Senado at sa Kongreso nag-imbestiga po ng isang damukal na issue ng korupsyon, mga kababayan. Kaya kailangan po natin magkaisa. Black voting po tayo, mga kababayan. Kaya po dito, mga kababayan, yung ginagawa po nila, hindi po. Tama po yun. Sumasang-ayon po ang inyong lingkod, si Kamanong. Mga katambay, hayaan mo sila. Ang Vice President ay hindi nagkukulang sa mga Pilipino. Nagagampanan niya bilang Vice President pa lang siya. Spare tire pa lang siya. Nakita po natin kung paano po siya kahit limitado ang kanyang pondo, pero nagagampanan niya sa abot kaya na kanyang makakaya, mga kabayan. At meron na siyang mga solusyon. Meron na siya nakahandang mga solusyon sa darating na panahon pagka siya po ay Commander-in-Chief. Ngayon po, hindi niya pwedeng saklawan ng Commander-in-Chief ngayon. Dahil po, yung Commander-in-Chief ay hindi niya po kaalyado ngayon. Itinapo na nga sila eh. Ganun po. Di ba? Ganun sila tumanaw. Binigyan nga sila ng pagtanaw ng utang na loob ng administrasyon ngayon. Di ba? Nakita niyo po kung paano sila tumanaw ng utang na loob? Ibinalik mo sa kapangyarihan dahil hindi ka nanalong Vice President kay Leni Robredo. Tinalo ka. At pilit mong niligawan ng Vice President kasama ng iyong ateng. Di ba? Para lang mapapayag ang unit team. Ngayon, nanalo ka na. At yung ama ay pinalibing ng ama ng Vice President. Ipinalibing, binigyan pa ng napakarangya. Nirespeto, may mga gun salute pa sa libingan ng bayani. Siya lang ang nakagawa nun. Makapagpalibing sa iyong ama. Pero ay ginanti mo sa ama ng Vice President. Ano ginanti mo sa ama? Ipinatapon mo. Galit na galit ang mga Pilipino. Kaya nga isinusuka ang unit ang iyong partido. Di ba? Isinusuka ang binagoong ang Pilipinas, ang alyansa. Di po ba? Kaya nga pati mga kapartido ng Pangulong Marcos nagtawid bakod na. Ilan na yung umalis. Pati ang kanyang ateng at ang ito po mga bilyonaryo, itong anak, si Camille Villar ay lumipat na rin. Umalis sa alyansa. Yan ba sasabihin yung matino at magaling na pamumuno? Nilalayasan ka ng iyong kapatid at nilalayasan ka rin ng iyong kaalyado. Unbelievable. Tapos sasabihin mo, yung pinakamahina at hindi tumutulong sa bansa at napakaraming issue ng korupsyon, pero siya ang pinagkakatiwalaan ng Pilipino at pinagkakatiwalaan ng inyong alyansa. Unbelievable. Di ba mga kabayan? Kaya po, isip-isip po tayo. Kung ang paniniwalaan po natin ang mga salita po ng PCO, mga tambay, mahirap pong paniwalaan yan, yung salita ng PCO. Nagpapakalat din po ng fake news yan. Di po ba? Nagbigay po ng fake news yan. 7 pesos daw po, sinabi ni dating Pangulong Duterte, na sa loob daw ng 2 taon, ay magiging 7 pesos daw po ang bigas, ang kilo ng bigas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman po ganun ang sinabi ni dating Pangulong Duterte nung sona niya. Ang sinabi po ni dating Pangulong Duterte ay
Sana, kahilingan niya na mabawasan. Yung presyo ng bigas ay mabawasan sana ng 7 piso. Mabawasan pa. Kung ang presyo ay 38, ay maging 31 pesos na lang nung panahon niya. Kasi yun ang pinakamataas o sinasabing abot kaya ng mahihirap. Yung 38 o 35 pesos na kilo ng bigas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga hiling niya mabawasan ng 7 piso pa. Pero pagdating dito sa USEC, ano po ang pinakalat niyang fake news? 7 piso lang daw po ang pinangako ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba fake news yan? Nasaan na po ang PNP? Hindi po ba kakasuhan yan? Nagpapakalat ng fake news, kalat na po sa social media yan. Yung pinakakalat niya po, mga tambay, lalong-lalo sa kanyang vlog. Kasi vlogger din po yan eh. Yang USEC natin, isa rin pong vlogger na nagpapakalat po ng fake news, mga kabayan. Pero, hindi naman po sinasampahan ng kaso. Samantalang yung ibang vlogger, gipit na gipit po. Ganun po talaga eh. Yung mga tambay, kaalyado eh. Di ba? Kaalyado. At syempre po, pinuwesto po yata talaga dyan yan eh. Kaya po yata hinide na PCO yan, USEC, meron yatang purpose. May purposes po yata. Talagang may purpose po yata ang pamahalaan ng Binagogang Pilipinas. Kaya po yata kinuha yan USEC, tagapagsalita. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, para maging attack dog? Kaya? Para lang sa mga Duterte? Kaya? Kaya kinuha? Dahil po ito si USEC, banggitin lang po natin, lahat po ng vlog nito ay puro po talaga paninira at pagtira, pag-question sa mga Duterte ang vlog po niyan. Tapos naging USEC. Makikita natin doon. Doon pa nga lang sa vlog niya, puro ganun ang kanya content. Puro Duterte ang content niya. At hindi po siya nag-content ng ang bagong Pilipinas ay may nakita siyang korupsyon. Hindi po. Wala po siya content doon na binabanata niya po lalo sa issue ng korupsyon na pumuputok po. Hindi po niya tinitira yan, mga tambay. Puro Duterte lang po ang makikita nyo sa vlog niyan. Karamihan mga tambay. Karamihan. Hindi naman totally. Karamihan lang. Kaya po mga tambay, isip-isip po tayo. At ang USEC po, magsasalita na naman si 7 pesos. Ayan, pag nagsalita na naman po si 7 pesos kilo ng bigas, patay kang bata ka. Maraming salamat po mga tambay. Sa mga subscribers po natin, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po mga subscribers po natin. Sa Pilipinas, sa buong mundo, thank you po. Ingat po kayo mga kababayan. At syempre po, shoutout din po. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Bali, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, at si Annie Joe. Thank you po sa mga biyaya po. Ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng dating Pangulong Duterte at Vice President, yung po tayo, black voting po at solid PDP laban. Napaka-importante po niyan. At syempre po, yung nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, syempre po, yung mga comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At isama po natin sa dasal at panalangin ang ating dating Pangulong Duterte at Vice President na maingatan po sila. Lalong-lalo po sa mga ginagawa po ng Vice President ngayon na mga talagang buong Pilipinas po ay lagi po siya talagang busy sa pangampanya. Sana po maingatan po siya. Lalong-lalo na napakarami pong nag-aambisyon na siya po ay mapatalsik sa bansa at lalong-lalo sa kanyang posisyon, mga katambay. Sana po ay maingatan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Napaka-importante po yan. Thank you po. Ingat din po tayo mga kababayan. Doble ingat po. Ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.